Yes, this is the Powerful Comics Man, Gerald Dorado with Chris Bakula Podcast! So Sound Podcast. After dark. After dark. After about a couple of weeks, Isang buwan na ba, Je? this is the resurrection. The resurrection. Return of the comeback! 2 linggo lang na wala resurrection. 2 weeks na ba? Oo nga, 2 weeks na nakakalipas. More or less, di ba? Oo. More or less. Marami nangyari sa 2 weeks na yun, Jen. Balita ko, nag-reunion ng Ampalaya Gang. Dito sa ating dito. Yan. Oh, dito. Yung kinaupuan mo yan inupuan ng Nino? nagkaroon ng peramona yan ni Astrid. At ito, kay si Astrid pa nakaupo dito. Oh, diyan nakaupo si Astrid. Para tayo butt to butt. Butt to butt, Astrid. Pero anyway, Je, gusto kong speaking of butt to butt, may mga makukulong at mukhang pupetan sa kulungan. Pupetan. Ibang klase yung no? Ibang klase yung nangyari sa kanila. Tadhana. Kasi ako kasi gets ko na na ito mga urban legend lang tong mga sasabihin namin urban legends Allegedly. lang. Kasi itong si Chris ay taong club yan. Yes. Taong club yan. At itong sina Cedric Lee, sa pagkakaalam ko, mga taong club din talaga itong mga to, di ba? Tanungin natin yung mga, kasi may mga narinig-rinig din akong mga istorya tungkol sa mga nangyari dito kay Cedric Lee tsaka kay Denise. kay Denise. Kaugnay dyan sa ginawa nila kay Vong. Kaya binugbog siya. Di ba? Actually, yun? It makes sense. I'm not saying justified na bugbugin nila si Bong Navarro. Pero it checks out more. Kesa dun sa meron lang na parang grupo ni Cedric Lee na parang kumbaga meron silang fetish na mangbugbog diba? ng mga ng mga artista. Mabubugbog ka talaga. Oo. 'Di ba? Kasi kahit nung 60s pa, 'di ba? Mm-hmm. Kilala mo ba, bro, si Iceberg Slim? Siya yung isa siya sa mga pinaka-notorious na mga pimp nung 60s. Na ice cold daw yung kanyang nerves kasi may time no na nasa club siya, may dumaplis na bala sa sombrero niya. Hindi man lang daw siya natinag. Talaga. Nakaupo lang siya tapos nakipagbarilan siya doon sa mga kaaway na gang. Pero si Iceberg Slim kasi inaalagaan niya yung mga bitches niya eh. Pero medyo manipulative siya. Ginugulpin niya yung mga bitches niya tapos inaalagaan din niya. Para kunwari parang magpapasalamat yung mga pok-pok niya na parang, oh, thank you, daddy. So, ganun siya ka-notorious. Tas may one time na yung pok-pok niya gusto na mag-resign sa trabaho kasi may mileage daw na tinatawag yung isang hoe eh. Mileage on a hoe. Like parang kotse, kung nakaka 50,000 na mileage na to, medyo hindi na siya okay umandar. So mga pokpok, alam ng pimp yun kung ilang kantot pa meron ng pokpok na to eh. Talaga. Kasi inaalagaan niya yun, binibisan niya yan, di ba? Tinuturuan. Bago maging bilasa. Oo, bilasa. Diba? Kaso, si Iceberg, bukod sa mga inaalagaan ng na pokpok, meron siyang tinatawag na bottom bitch. Yung bottom bitch, bro, yun yung magko-command sa mga hosts beneath her. Kasi hindi mo pwedeng i-command yun on your own kung lalaki ka lang eh. Kailangan meron kang right hand girl, woman. Parang kung mga si Epstein. Mamasang. Di ba si Epstein, di ba? Meron siyang partner, parang ganun, parang mamasang. So yung bottom bitch niya, yun yung gusto na mag-resign eh. Tapos Sabi niya, sige, may papagawa ko sa yung trabaho. Kanutin mo tong businessman na to. Tapos pwede kitang mag-business kung anong gusto mo. Papakawalan na kita. So, kinantot niya yun. Kaso, nung kinantot niya yun, may sinabi si Iceberg Slim na ipainom sa customer, pampalibog daw, bago siya kitirahin. Kaso, nung pinainom niya, namatay yung customer. Tapos, tinawagan niya si Iceberg Slim, Daddy, the customer is dead. What should I do? Hey, bitch, relax. So, pinuntahan niya yung hotel room kung saan sila naka-check-in. Tapos, tumawag siya ng mga ambulance, ng doktor, para i-escort yung body out. Pati yung mga may police siyang tinawag na, wala makakaalam nito na nangyari na pinatay mo kasi to eh. parang si PDD.
Tapos sabi ng babae, hindi ko pinatay, daddy. Di ba binigay mo sa akin yung, yung drink para ipainom sa kanya? Technically, kahit ibigay ko pa sa'yo yan, ikaw yung pumatay. Ikaw ang nagpainom eh. So, anong kailangan kong gawin, daddy? Gato, tumagal ka pa sa akin ng mga ilang taon. Tapos ako bahala sa'yo. Pero bro, lahat pala yon was an act. Yung client, actor, yung mga ambulance actor, pati yung police. Bayad. Pero hindi talaga patay. Ibig Hindi, sabihin, oo. parang nawalan lang ng malay siguro. Minanipula lang niya yung babae. Parang hindi umalis. Para hindi umalis. Ganun kalupit ng mga pimp. Hindi pala talaga. Fucked up yung mga pimp. Ngayon, si Cedric, Nagmukhang panda si Bong Navarro eh, no? Kaya Grabe. Kung Fu Ibang Panda. klase. Pero hindi mo rin masisi na mukha sabi, inak ka, ang libog mo kasing hayop Yun nga. ka, di ba? Yun nga. Kaya kaya hindi ko talaga, nakikisimpatize ako sa kanya na talagang naapi siya doon, di ba? Tama. Pero kumbaga, hindi naman commensurate yun na ganun ang gawin mo sa isang tao, di ba? Di ba? Pero at the end of the day, kumbaga you kasama ka pa rin sa dahilan kung bakit nangyari sa iyo yun. Kaya nga kung at that time may girlfriend siya noon, di ba? Oo, girlfriend, asawa niya na ngayon. Asawa niya. Na talaga namang pinanindigan siya, di ba? Oo, di siya Pinanindigan hindi siya siya. pinakawalan. Diyos ko, Kahit nakalibugan niya yung nakasalalay na pinuntahan mo para magbigay ng foods. Oo. Di ba? Yung effort na pagpunta, pag-drive, pagkakit ng elevator, pagtanong sa reception, ano bang floor tong si Denise Cornejo, di ba? Hindi ba naisip nung kanyang asawa niyon? Wala, nagpinatawad ka eh, Oo. di ba? So, ganun talaga. Yun ang, may pinagsamahan siguro sa long time partner niya na yun. Ever since, may anak na yata sila Biden eh. Tama. So, hindi na siya, kumbaga, yung dedication ng babae ang namayagpag. Pero of course, syempre, nasaktan din yun. Oo, Diba? malamang may mga away na naganap doon sa relationship na yun na hindi na natin kayang sabihin o Oo. kayang alamin. Basta I'm sure na hanggang ngayon pa nag-aaway sila, sinusumbat nung asawa kay Bong Navarro, ikaw nga yung ng sigarilyo. Yun ba sabi? Oo. Yun ba? No. Sinabi niya sa interview. Pag nag-aaway sa kanila, kita mo yung titi mo. Kaya itong si Bong Navarro, hindi siya makatulog at gumawa siya ng paraan. Sabi niya kay Vice Ganda, sila ba mga abogadong kailangan kong makuha para maidemanda at makulong itong si Denise at si Cedric dahil binaboy niya yung aking Di umano. Hindi, pero sinabi niya yun sa interview. Oo. Sinabi niya yun sa interview nung nakapanda eye siya. Sinabi niya yun na hindi lang siya binugbog, kundi panoorin natin. Para Wag na. Wag na, basta. Hanapin ko na lang. Tapos sisingit ko na lang. sige. Malamang inano yan sa... Mamaya. Kasi gusto mo mag-leave ng example eh. Yung kalibugan mo eh. Oo. Si Tupac nga bro, binaril sa itlog eh. Kasi ang libog-libog niya eh. Di ba, nung una siyang binaril, Oo. 5 times siyang binaril, tas nabuhay siya. Yung mga gunshot wounds niya nung unang baril sa kanya, sa kamay, sa are, sa dibdib. Kasi, di ba, notorious siya na fuckboy eh. Nasa ano siya, di ba? Nasa kotse siya eh. Paano siya mababaril sa Yun yung turat nun? second na shooting. Yun talaga natepok na siya. Ibig sabihin, na-survive niya na nabaril siya sa turat? Yung first, Paano ano yung tsura ng turat niya noon pagkatapos? hindi na didisclose eh, pero may mga rumors na baog na siya kasi binaril nga siya sa groin area. Talaga? Wow. Kasi yung unang robbery hold up yun eh. Nagre-record siya sa studio. Tapos pinagkamala niya si Notorious B.I.G. yung nagpabaril daw sa kanya. Kasi nandun din sa same building si Notorious B.I.G. sa kasi Puff Daddy. Tapos nung umakit ng elevator, nung habang may mga tama siya ng bala, si PDD, binigyan pa siya ng chonke. Sabi niya, you okay bro? Tapos tumawag siya ng ambulance. Ngayon, nung nasa ospital si Tupac, tapos nagpapagaling, bigla siya nag-release ng statement na yung Bad Boy Records daw yung nagpabaril sa kanya, ganyan. So nagalit niya sila Notorious B.I.G. saka si PDD na hindi kami yung pabaril sa'yo, hayop ka, paranoid kang bitch ka. Na-hold up ka lang talaga. Ganun pala. Tapos nung nakulong siya nun kasi bro, guilty siya ng rape eh. Tapos nakulong siya ng mga 3 buwan. Oh. Tapos doon na siya nagbasa ng mga Niccolo Machiavelli, The Prince. Kaya nung
pinansahan siya ni Suge Knight sa kulungan, nagkaroon siya ng bagong alias, yung Machiavelli. So, meron siyang album na nakapako siya sa cruise. Siya daw si Jesus Christ. Kasi di ba nabaril siya? Tapos on the 7th day, nabuhay siya ulit. Oo. So, mas naging meaner si Tupac noon eh. Gumawa siya ng mga diss tracks. Third day, nabuhay muli. Third day yun. Huh. 7 days. Grabe, no? Naging immortal talaga siya noon eh. Kasi sabi niya, 5 shots couldn't drop me. I took it and smiled. Parang, alam mo yun, parang kang ano eh, superhero eh, na hindi ka namamatay. Grabe, no? Huh. Anyway, ano pang may iba ka pa bang alam na Take? mga kuro-kuro sa nangyari kay Vong? At kay Cedric Lee? Kasi alam ko dati meron akong para igante kasi tropa ni ano eh. Kapwa Taogama yata si ano eh, si Vong. Tapos yung si Boy 2 Quezon, Taogama rin. So, ire-rest back nila na tsempohan ni Boy 2 Si Cedric. sa club. Hindi nabalita yan ah. Oh, ano, nabalita 'yun somewhere. Nabasa ko 'yun eh. So, inupakan ni Gumanti ba si Boy Cedric? 2. Siguro. Pero sabi sa akin ng ating butihing kaibigan na abogado na si Attorney Sid eh, masyado daw big time daw to si Mr. Lee. Matindi nga talaga. Kaya mukhang magsasampa ng motion for reconsideration ba yun? Mag-a-appeal. Mag-a-appeal. Mag-a-appeal na daw siya. Yun ang... Ang sabi ni kasi na-content ko yan sa sa Tikim, sa Comicsman. Kasama ko si doon, si Attorney Rizal naman. Anong take niya? Ang si Attorney Rizal, ang sabi niya, kasi hindi wala si Cedric Lee doon sa korte noong binabayong hatol, 'di ba? So sabi ba't ganun? So kala ko magtatago eh. Hindi pa sumusuko si Cedric Lee kasi nung nag-content kami. So sabi niya, meron daw siyang 15 days para sumuko at mag-file ng appeal. Pag daw hindi niya ginawa 'yon, let's say nagpakapugante siya, nagpaso yung 15 days, hindi na siya mawe-waive niya yung karapatan niya na mag-appeal. So kung kaysa magtago ka, malamang may hold departure order na yan. So may hirapan na siyang makaalis. Magtatago ka dito sa iba't ibang parte ng Pilipinas, 'di ba? Syempre yung business niya hindi mo naman basta-basta magagawa 'yun eh. Tama. So mas pinili ni Cedric Lee na sumuko na lang para makapag-appeal siya. Kaya nga, Total, mapera naman siya. Oo. At saka siguro pwede siyang maging mayor sa sa Munti, 'di ba? Tandaan mo bro, itong si Cedric Lee, ex ni Vina Morales. Oo nga. 'Di ba? Baka nakakalimutan natin kung sino si Vina Morales, ang ating Asia Songbird. Hindi. Di ba? Hindi Asia Songbird. Ano ba siya? Hindi ko Si alam. Regine ba yun? Si Regine. Si Regine. Basta Oo. may tao kay Vina, nakalimutan ko ng tao kay Vina. Isa siyang macho na babae. Pero, dati, di ba? Pero Naging sexy macho. si Vina Morales. Na-meet ko yun in person sa club. Mahilig po Marty yan si Vina Morales. Tapos ito, mukha akong tanga. Pinakilala sa akin si Vina Morales. Tapos kunwari, nag-act ako na kunwari hindi ko siya kilala. Na siya si Vina Morales. Tapos naririnig yun ng kakaibigan kong babae. Tapos after tayo mag-uusap, sabi niya, hayop kang lalaki ka. Sino bang di nakakakilala kay Vina Morales sa Pilipinas? Lokohin mo lelang mo. Tapos sasabihin ko pa sinasabi ko kay Vina Morales, so what do you do? What do you do for a living? Pakul Pa ako doon, tangina. Sa private to eh. Tapos sabi niya, I sing. I have a show. Nasa siya, ASAP yata. So kunyari, balikbayan ka. Kunwari, hindi ko alam po na, pero obvious, pero she was so cool about it. Sabi nga niya, the next day, she has a flight to Iloilo eh. Kasi si Miss Vina Morales is Bisaya. So medyo nagbisaya rin ako sa harapan niya. Sabi niya, ang galing mo pala mag-Bisaya. Siyempre, pinanganak ako sa Dumaguete. Tapos ngayon, may guy na nakipagkilala sa kanya at hiningi yung number at binigay niya. Kasi you have to understand bro, kaya kami nagkausap ni Vina Morales ng ganun ka-close. Kasi yung friend kong babae is tropa talaga niya. Okay, tropa niya. So, kaya nandun kami sa circle ni Vina Morales. Tapos ngayon, may random guy na lumapit sa circle namin at kinuha yung, siguro pick-up artist shirt. Kinuha yung number ni Vina. Tapos binigay ni Vina Morales kasi guwapings naman yung guy. Matangkad, mukhang basketball player eh.
Tapos maya-maya, nung pauwi na kami, nagbabay na kami kay Vina, di ba? Lilipat na kami ng ibang club. Yung guy, hinahabol ako. Oh. Sabi Bakit? ko, bro, ba't mo ako hinahabol? Sabi niya, bro, I forgot Vina's number. What's her number? Alam mo ba? Sabi ko, hayop ka si Vina Morales yun. Yeah, I know, pero na-back down niya eh. Di ba? Oo. Pag di ba tapos na-back down niya. Oo. So nawala. Nawala. Hindi daw niya na-miss ko, na call. Butya. Kaya nawala. Sabi ko, bahala ka. Hanapin mo lang si Vina Morales. Napakilam ako nga. Hanggang ngayon binubuluwan pa rin ako ng kasamang babae na sobra kong fake shit. Pero mukha talaga akong tanga nun. Ngayon nga pag naisip ko, tanga na mukha talaga akong tanga, no? Hindi Fake shit. Fake shit. Fake shit ako. Inaamin ko, sobrang fake shit poser. Pa-cool shit ako noon. 35 years old ako noon. Tangina, Vina Morales, hindi mo kilala. Tropa ko din, alam ko, ka-close niya yun si... Miss V. Ano siya, artist yun na fan siya ni Vina Morales. Tapos, na-meet niya. Naging kaibigan niya, so tuwang-tuwa siya. Down to Kaibigan earth. niya si... Siyempre, bro. si Vina Morales. Sobrang, alam mo nung time na yun, medyo amats kami noon Oh. Naka-ecstasy kami noon Oh. So, sobrang good vibes kami noon. Kaya medyo pa-cool talaga ako noon, Jay. Kasi pag naka-MDMA ka, medyo wala kang distorted yung pananaw mo sa society eh. So, gano'n na siguro nung araw, nung MDMA days ko. Pero ngayon wala na. Anyway, lumipat naman tayo ng isang paksa. Pwede bang makinig ng tubig, Jay? Oh, sige. Meron pa tayong isang paksa. Ayun sa ilalim. Tawag dito. Oo, ito yung medyo naging viral yung clip mo. Hindi naman ganoon ka-viral. Pero Sa standards natin, sa standards natin, itong ang ating buting Christopher Min. Chikadora, putak. Diba? Kapangalan ko pa. Chris. 'Di ba si Christopher Min at saka naging topic na rin natin si Bea Alonzo, Oo, 'di ba? yung kanyang Si Bea Alonzo ay Dominic. napuno na kay Christopher Min kasi nadamay pa si OG Diaz. Yung chikadora na yan, hype. Well, si OG Diaz medyo naaliw ako dun kasi komedyante yun nakakatawa pa yung niya, yung mga hirit niya. May asawa yan, di ba, si Ogie? Sa pagkakaalam ko, may mga anak yun. Oo. Tapos Kumakantot yan itong si Christopher Min, tawag dito, naggawa pa siya ng statement Podcast? tungkol doon. Sa podcast, hindi. Meron kasi silang mga YouTube shows. Parang podcast din pero may kasama siya. Ito yung kay OG Diaz kasi mga komedyante rin yung kasama niya. Meron dong isang malaking bakla na nalimutan ko, Mama something. Tapos yung isa si Poco basta dalawa silang mainstay doon. Siya, si OG, tsaka yung nalimutan ko pangalan, basta malaking bakla. Tapos yung nasa likod nila usually either yung tatanga-tangang babae na nakakatawa rin o kaya si Poco. Parang sexy to. Sexy tangat-tangang babae na Hindi. Na pangit talaga. Pangit. Malamelay. Mas pangit pa. Mas pangit mataba, pa. pangit. Wala pa kay Melay. Parang hindi sa ayoko, hindi sa pandalait pero para siyang para siyang katulong na itsurahin na parang si Melay nga. parang yung stereotypical may mga gandang Parang katulong. pang-trike patrol ba to, Je? Pang-trike patrol. Hindi papasa. Hindi papasa. Hindi Kahit sexy. parang Ay, nako. Anyway, itong at least meron silang mga comedy So, kwela. pero pero damay sa cyber libel. Itong talaga? si OG, si OG pero si Christopher Min isa pa yun. Ano bang mga pinagkasabihan sa ating butihing Bea Alonzo? Yung isang nabanggit sa balita, sinabihan daw na hindi nagbabayad ng tax si Bea. Natural lang naman sa mga professionals. Well, hindi ba isa natural ba? Dude, nung ahente ako nagamot, yung mga doktor sa clinic, hinahabol ng mga BIR yan Kaya minsan pag may BIR personnel sa loob ng ospital, tangin na walang clinic lahat ng mga doktor Talaga? Kasi hindi nagbabayad ng buwis. Well, anyway, that's a different story. Pero kasi pag sinabi mong hindi ka nagbabayad ng buwis, imputation of a crime 'yun. Kaya nga. So, grounds for cyber libel 'yun. Wala ba siyang accountant?
may nakadate ako recently lang na CPA, bro. Tapos tinanong ko nga yung ganyan, yung mga income tax return, Oo. di ba? May mga malalaking kumpanya, turns out na minamanipula yung mga figures ng Oo. actual nilang kinikita. Mm. So bakit hindi nagawa ng ating Bea Alonzo Well, ito? akusasyon naman yun. Hindi natin na sinasabi na nag-ano. Ah. Yun ang akusasyon nila. Siyempre, ide-deny. Presumably, ide-deny ni Bea yan. Mm. Na, teka, bakit mo sinasabi magbabayad ako? Kasi, So, oh, well, sige, ikaw muna. hindi yung tax ni Bea yung usapan dito. Yung eh. akusasyon. Tama, tama. Yun lang yung ano, yun lang yung sinasabi ni Bea na isang dahilan probably among others. Yun ang hirap sa chismis eh. Oo. Sometimes yung chismis can be really true. Kasi if there's smoke, there's fire. No. Well, pwede naman kasi yun. Pero kasi sa tawag dito, unang-una public figure si Bea, public figure. Tapos although pag public figure ka kasi pwedeng tawag dito, Ganun talaga eh. kasi ang kailangan mong patunayan sa cyber libel, isa doon is yung malice. 'Di ba? So pag public figure ka, pwedeng malice is not presumed. Pag hindi ka public figure, pag private citizen ka, Tama. malice is presumed automatically. Mm. 'Di ba? Pag may sinabi ka, ay ano ka, hindi ka nagbabayad ng tax. Oo. Malice is presumed na agad Tas yun. karpintero. Regardless kung totoo o hindi. Oo. Yung sa cyber libel na pag public figure ka, truth can be a defense. Kumbaga totoo 'yon. Kung totoo na sinasabi ko, let's say totoong tax evader talaga si Bea, pwedeng gawing depensa ni Christopher Min yun. Ganun ba yung sinasabi nila? Pero kailangan niyang, hindi ko alam. Nabanggit lang sa news yung about sa tax. I'm just saying na kunyari yun yung issue. Okay. 'Di ba? So kung mapapatunayan ni Christopher Min na hindi talaga nagbabayad si Bea. si Bea, lusot siya. Lusot siya kasi truth yun eh, 'di ba? Oo. Ganon. So hindi natin alam kung ano pang ibang mga detalye nung cyber libel, kung ano pang mga pinagsasabi. Although minsan nakakanood daw kay Hindi mo- OG, Oo. hindi ko narinig na sinabi ni OG yun. Anong mga sinabi ni OG tungkol kay Miss Bea? Usually yung tungkol dun sa Mabaho ang kanya. Hindi. Ay, di ba? Di ba? Hindi na ang pinaka recently kasi yung tungkol dun sa hiwalayan niya nung kay Dominic, Roque. 'di ba? Ang isang sinasabi ni OG. nila kay OG ang naririnig ko doon yung meron daw yung May kay bakla. Dominic o parang ganun, something like that. Baka si OG pa nga yung bakla na yun. Hindi ba? Hindi. Kumbaga merong si Dominic merong Financer. parang gano'n na siya yung may-ari nung kondo at saka nung gasolinahan. Yun. So, ano pa ba? Itong si Fermin. si Christopher Min, ang mga doon sa isang napanood ko na video, kumbaga parang ang dating doon sa base doon sa usapan nila ng mga kasama niya doon. Meron silang kinakausap ng mga tao sa mga bahay ni Bea, yung dati nilang katulong, Uy, putang ina. mga ganyan, yung mga driver nila. Mga snitch. Oo, para magladlad ng mga baho sa sa bahay Kumbaga nila. yung mga panty ba ni Bea Sa nilalagay household. ba sa hamper o tinatapon lang na parang ahas? Siguro kung ganun yung Oo. kung ganun si Bea, malamang nasabi niya yun. Oo, naku. Naku, ano bang, alam mo, minsan ang hirap talaga magkaroon ng katiwala. Kaya kumbaga parang ang dating sa akin dating lang naman sa akin, parang pino-pursue nila na parang ano yun natin, i-infiltrate natin ng ang bahay ni Bea Kaya para nga, no? 'di ba? Para may ibalita tayo. Si Bea ba, parang private citizen na siya ngayon? Wala na siyang mga projects, di ba? Well, as a celebrity, public figure pa rin siya. Pero, Kasi ito yung sinasabi ni Christopher Min na tutol ako Sinasabi niya dahil public figure ka, kinumpara niya ang mga public figure sa
mga isda sa aquarium. Grabe naman, parang pokpok. Oh, Tanginan yan. mga isda sa aquarium. Oo. Tapos, Totoo dahil isda ka sa aquarium, wala kang takas. Lahat ng gagawin mo, pwede kang makikita ng mga tao yan at saka wala kang magagawa kung sabihin ko. Kahit ginaganon na yung aquarium. Hindi ko, parang ganun. Alam mo yung mga isda pag nakaano sa aquarium, ginaganon-ganon mo. Tapos wala kang magawa, parang putang inan to. Ba't kinakalabog mo yung aquarium namin? Ganun ba si Bea? Parang isda. Oh, so itong si yun ang pananaw niya. Well, totoo naman yun. Totoo naman. To a certain point. Well, yes. To a certain point, pag let's say, basta nasa in public view ka, ang isang artista, kasi kilala mo hindi mo mapapigilan yun eh. May mga alam si Christy Fermin na hindi natin alam about sa dark side ng show business. Oh. Malamang. Hindi, ano yun muna, mamaya natin puntahan yan. So, yung punto ko is, let's say si Bea Alonso ka. Household name sa Pilipinas yan 'di ba? So, tuwing nasa mall ka tapos dumaan si Bea, Oo. makikilala mo Papansin mo siya. talaga, oo. So wala ka talagang takas doon. Tama. 'Di ba? Pwede kang ma-videoan, pwede kang may makapag-usap sa iyo na nakakainis, 'di ba? Kaya Ganyan. bosohan ka. Oo, mga ganyan. So, ang nangyayari, in that sense, wala ka talagang takas kasi kilala ka eh. Para kang isda sa aquarium. Kahit ako, wala naman akong balak na tingnan si Bea eh. Oo. Pero dahil kilala ko siya, wala akong, kumbaga, automatic, makikilala ko siya. Dude, si Haring- Tapos let's say, matapilok siya doon. Oo. Ay, natapilok si Bea. Oo. Di ba? Pwede kong sabihin yun. Dude, wag na nga tayo pumunta sa level ni Bea. Yung tipong si Haring Bangis na nga lang, 'di ba? Sa mga mall pag naglalakad siya, pinipicturean siya, 'di ba? How much more si Miss Bea Alonso na dating katambal ni Popoy na mahilig pumopoy. Oo. Kaya nga. So, in that sense, tama naman si Christopher Min. Pero ang pangit. Ang dating kasi ang siste kasi sa mga public figure, kung pagdating sa media, yung mga pwede mong ilabas diyan, kailangan kung i-criticize mo sila, one, be fair with the criticisms. And also, kung aabot na sa cyber libel, kung libelous na yung statement mo, hindi na pwede yon. 'Di ba? Kung let's say sasabihin mo na si Bea Alonso, hindi mo gusto yung Tawa niya. Yung tawa niya, Yung or tawa hindi niya. siya magaling umarte, Umarte, oo. 'di ba? Hindi siya magaling umarte. Artista siya, 'di ba? So kailangan tapos hindi mo feel yung arte niya, parang peke naman ang arte nito o kaya ang masyado siyang maarte yung magsalita, Masungit. o kaya napapangitan ka sa kanya, Oo 'di ba? Kasi kasama sa kasama sa Mata pobre siya, ganyan. kasama sa pagiging yung personality mo na yung artista, 'di ba? Pero pag let's say kung tax na 'yan, parang ini-imply mo na ay Personal na criminal na, parang criminal act na 'yun Oo. 'Di ba? So labas na 'yon doon sa trabaho ni Bea. 'Di ba? So it's hindi na siya. Nasa sabihin mo, pangit lahat ng mga pelikula ni Bea, ang babadoy ng So, pelikula okay lang niya. yun, no? Okay lang yun, walang problema doon. Oo. O kaya, parang isnabero sa mga fans, si Bea. Oo nga. Okay lang yun, kasi kasama yun sa trabaho mo Kaya nga. Pero kung let's say, ay, hindi nagbabayad ng tax yan, ay, yung mga yung mga... Utang lahat ng mga niyan, alahas. yung mga kasambahay niya, kasi yung doon sa kasambahay sabi, hindi niya raw inaayos yung pagtatrato. Kesyo, yung driver niya raw, pag daw nakabangga, pinapabayaran niya dun sa driver yung bangga, yung damage. Hindi ba siya parang Layla de Lima, tinitira yung driver? Hindi naman siguro. Si Layla tinitira yung driver eh. Tapos tapos may nagsumbong pa na yung si Dominic Roque hindi nagkabalikan daw sila secretly. Tapos natutulog daw dun sa bahay ni Bea. Alam mo, hindi malayong mangyari yan. Hindi malayong mangyari yan. Oh. 'Di ba? Hindi malabo. Oh. Pero Ang hirap maging artista talaga. well, hindi ko alam kung libelous 'yun, yung pero kasi parang
parang claim mo lang naman yun eh. Oo nga. Diba? At saka ano ngayon, kung natutulog. Di ba Pero- pakialam namin dyan? Pero dahil naapektuhan si Bea, Oo. ibig sabihin, for some strange reason, totoo. Well, hindi naman natin alam kung kasama yung pagtulog ni Dominic doon sa kaso niya. Oo. Kasi may mga specifics na ano doon eh, na hindi naman lahat ng sinabi ni Christopher Min ay inirereklamo niya doon. Oo. Merong mga specific na kung ano yung nakalagay doon sa complaint affidavit niya, yun lang ang pag-uusapan sa kaso. So matutuloy itong kasong to. Yan ang tanong kung kasi nagsampa pa lang naman siya eh. So dadaan mo i-review yan ng fiscal. Tapos pag nakita ng fiscal na may probable cause, kumbaga parang okay, meron ngang pasok ito dun sa sinasabi ng batas about cyber libel. So pag sabi niya na pwedeng cyber libel nga itong ginawa niya dahil dito sa itong ginawa ni Christopher Min. Tama. So pwede niyang iakyat sa korte yun. Yun ang magiging proseso. Pero kung halimbawa, let's say pasok sa fiscal, magkakaroon ng counter affidavit ngayon si Fermin. Well, ano muna? Pagkasampa ng kaso ni Bea, hihingan ng counter affidavit sina Christopher Min, bibigyan siya ng subpoena. Meron siyang ilang araw para mag-reply. Tapos pag-aaralan nila yun, pwedeng magsagutan muna sila dun sa mga affidavit. Sobrang tagal niyang proseso na yan. Tapos pag until magde-decide ng prosecutor kung iaakyat niya sa korte. Oo. So pag pumasok sa pag inakyat ng prosecutor, dun pa lang magiging official na may kaso. Doon pa lang. Ngayon kasi nagsampa pa lang. So doon pa lang magkakaroon ng mga schedule sa korte, 'di ba? Doon pa lang pag-uusapan kung sinong judge, kung saang court itatry. So dalawa yung sinampahan niya ng kaso. Itong nang reklamo pala, itong si OG Diaz saka si Christopher Min, tama ba? Oo, at saka yung mga co-host nila. Yung mga co-host, Hindi ko alam kung damay-damay sinong na. co-host basta. Oo. May isa pa daw na na parang netizen eh. Hindi ko alam kung sino. Pero Wala siya sino ka, Bea? Ikaw ba sila Attorney Libayan? bakit? Parang gusto mong i-shut down lahat o i-shut up lahat. Ang sinasabi nga ni Libayan, si Tulfo nga daw ang may Noong una siya. Oo. Ngayon parang siya na yung parang Tulfo ngayon eh. Well, ganito yan kasi. Kung ikukumpara mo lang kay Libayan, unang-una, yung due process na tinatawag yan. Kung let's say, sa tingin ni Tulfo, na agrabyado siya ni Libayan, may karapatan siyang ng debanda. 'Di ba? Ang kine-claim lang kasi nitong si Libayan is kaya ka nagsasampa ng demanda sa akin para tumahimik ako. Hindi mo kasi gusto yung sinasabi ko tungkol sa iyo. Kaya para tumahimik ako, sasampahan mo na lang ako ng kaso. Yun ang sinasabi niya. Pero itong si Libayan, mahilig din namang mag-threaten ng kaso. Like yun nga Nika lang, David. kay Melo Yap, 'di ba? Oo, Tsaka dun tama. sa iba. So, ang problema niya, parang hindi naman niya maisampa yung mga kaso niya kasi siguro mahina yung sa tingin niya, mahina yung kaso. Kaya So hindi niya maisampa, 'di ba? Etong si Tulfo, tingin niya malakas yung kaso niya enough para isampa. Saka Which is big time siya. at saka, which is sinabi ng prosecutor may probable cause kaya umakyat yung kaso. Ilang Diba? counts na ba? Marami-rami na eh. May mga na-dismiss eh. May na-dismiss. May mga na-dismiss. Galing Libs! Oo. Mahal ka pa rin ng Diyos. Pero malalaman natin ang mga susunod na pangyayari. Pero kay Bea, gawa ka na lang ng podcast, Be. Gawa ka na ng podcast. Tapos tirayan mo si OG, saka si Christopher Min sa podcast mo. Para sa akin kasi, hindi, pumasok yung kaso ni Bea o hindi. Maganda na rin na na parang may maanuhan mo yung mga lalo na si Christopher Min na parang magdahan-dahan ka naman sa mga pagsasalita mong hayop As much ka. as, ito bro ito para sa akin lang. Kasi as much as hindi ko kinokondena yung ginagawa ni Christopher Min at OG Diaz, may reason kung bakit hanggang ngayon namamayagpag pa rin yung dalawang ungas na yan. Sa barangay na nga lang namin, ang chismisan ay talamak. Kumaga part na ng kultura ng Pinoy ang chismisan na Kaya yan. nga.
Di na sa gym nga lang namin, di ba? Oo. Buta, parang a little bird told me. Oo. Sino yung putang ng little bird na yan? Incheck ba yan? Malilit yung mga titi ng mga incheck, di ba? Di ba? Parang ganun lagi eh. Parang hearsay. Hindi mo alam kung sino pang paniwalaan mo. And minsan partly true. Minsan partly false. Hindi mo na talaga. Pero yung chismis parang ano yan eh. A source din ng info. No. In a way. Well, at also, ano yan, entertainment yan. Oo. Pastime yan eh. May- Pastime. Pero ang tanong kasi, itong sina Christopher Min kasi, nationwide yung ano niya. Yung reach niya. Hindi niya alam na ganun pala ka grabe yung ano. Or siguro kung alam man nila, kaya siguro kasi Dekada na kasi. Dekada na kasi. Dekada na Oo. nilang ginagawa. And yan kaya eh. siya, hanggang ngayon, Christopher Min, reyna ng chismis. Kasi yun siya eh. Untouchable na siya sa ano eh. Yun nga. Ganito kasi yung isang angulo niyan eh. Parang power dynamics sa showbiz yan. Oo. Lalo na nung wala pang internet. Ngayon kasi medyo makakapalag ka na kasi may social media na eh. Oo. Pwede mo nang i-handle yung sarili mong PR. So, mas Diba? lumakas siya. Hindi, nabawasan actually sina Christopher Min. Dahil wala, kung magaling mag PR sa social media yung artista, hindi ka na niya kailangan. Halimbawa, katulad ni Maine Boy Abunda. Mendoza. 'Di ba? Dati magaling sa social media si Maine Maine. Mendoza eh. Ngayon, Ngayon hindi na masyado. Oo. Sayang nga tinuloy niya yun. Laos na siya eh. Pero maano tayo? May mga tao kasi na magaling mag-social media eh, 'di ba? si So, Liz Kien, Lisa yan. Soberano, Oo, di ba? at ginagawa niya yung sarili niyang diskarte, Sino 'di ba ba? yung, kinall out niya? Si Boy Abunda ba yun? Nung, Si Boy Abunda tsaka si OG Diaz. yung showbiz shit, di ba? Oo. Pero ang problema lang doon sa pagsisiwalat niyang yon, nagmukha naman siyang hypocrite din kasi nakinabang din siya. I mean yung isang take yung isang take. I mean all out ako doon kay Bea, kay Liza Soberano. Gusto ko yung take niya. Yung nga lang syempre doon sa mga masang Pilipino, ang dating nun is very hypocritical. Pero ibang usapan yun. Dito muna tayo kay Bea. Kay Bea. Diba? So, etong kay Bea kasi, itong kay Christopher Min kasi, dahil namamayagpag sila for decades, kasi dati, pwede ka nilang blackmailin eh. Kumbaga ang lakas ng impluwensya nila kung magiging successful ka, kaya nilang manira ng artista. Lalo ng mga 90s, let's say na bad trip si Christopher Min sa'yo, pwede kanyang banatan ng banatan hanggang sa mawalan ka ng fans eh. Ganun ang journalist, bro. 'Di ba? Sino ba yung journalist na yan? Si Tonying, 'di ba? Si Katonying, 'di ba? Medyo bias yung hype na yan. Well, yun yung mga actually kung let's say kung politiko, ibang usapan yun eh. Pero ito kasi mga nananahimik na artista lang naman to. Ganun talaga. Diba? Kasi bro, ganun talaga mga journalist. Bro, para sa akin kasi yung journalist may may bigat yan eh. Yung kumbaga yung meron talagang journalist. Kung chismis lang ang gagawin mo na Yun kesyo nga. ganito lang yung ginawa niya, Pero doon siya kumikita eh. kailangan yun nga nangyari. Yun ang gusto kong i-criticize dito. Actually, this is a critique to the Filipino society na itong mga katulad ni Christopher Min, we had parang tawag dito, binigyan natin sila, incentivized them Tama. to do itong mga kawalangihan na ginagawa nila. And maraming kasing ganyan sa society natin eh. Sa gym, sa barangay, sa mga churches. So si Christy Fermin, siya yung epitome nung parang Karen natin sa putang inang Pilipinas. Ano bang tawag natin? Sa Marites. Marites, yan. Siya yung Marites, Marites. natin. Legit Oo. na Marites in the flesh. Yung Marites culture, isa si Christopher Min sa ano talaga doon, sa nagtaguyod. Kaya diba? pero ako, I admire her. Bakit? Sorry Kasi kahit mali yung ginagawa niya, ginagawa pa rin niya yun. Magaling siya.
Oo. Magaling siya. I At saka may, admire with that. may kapal siya ng muka. Yun nga, kahit ang pangit niya, di ba? Yun nga, yung pinagtataka ko eh. Di ba? Galing. Sino bang mga ano, si Inday Badiday, yung kahit yung mga rest in peace. Di ba? Yun yung mga chismosa dati. Alam mo kung bakit, Si bro? Inday Badiday, si Christine, Alam mo kung bakit? Christopher Min. I can just assume itong mga taon to, they went to a struggle nung bata sila. Mga nabully sila. Tapos, nabully sila mga kasing ganda ni Bea, kasing pogi ni Ding Dong Pwede. Dantes. Tapos ngayon, putang Pwede. ina, meron silang kapangyarihan para sabihin, mga hayop kayo, hawak ko ang pek-pek nyo. Oo, di ba? Di ba? Kasi di mo, si OG Diaz, si Christopher Min, Oo. si Jobert Si Socaldito. Tito Boy Tito Abunda. Boy, hindi Oo. hindi naman mga magandang tao yan eh. Mismo. Di ba? Kumbaga parang, pero nasa TV sila. Pero hawak nila sa leeg yung mga putang ina mga gandang tao. At saka ano eh, yun ang... Vice ganda pa. Bilang, sama mo na si Vice ganda in the mix. hindi man kasi showbiz ano si ano. Kahit na tumitira pa rin ang hayop na yan. No? May mga papatotsyada yan sa mga Sa show. bagay, may Yung mga... Parang ganun din si Vice O, Ganda. may pang marites din siya. Saka minsan pag may pinapanigan siyang artistang tropa niya, talagang magsasalita pa sa showtime at sasabihin niya, itong taong to, si Bong Navarro, ay mabait na tao. Sa bagay. Hindi talaga pinaso yung titi niya. Sa bagay. Kahit sa bagay. ilang beses ko nung chino pa. Wag! Ay, Hindi. sorry. Baka Hindi. mamaya nagkatsupaan lang. Wag mo Ay, sabihin sorry. yan. Wag mo sabihin Sorry, yan. Okay. Oh, so itong Baka si Bong chumupa. May titi pa rin kasi si Vice. Etong tawag dito. Yung Marites culture nga, para sa akin ang laki ng sinira ng ang laking epekto niyan. Hindi lang sa showbiz eh. Pati sa politika natin, lalanit yan eh. Lalanit yan sa politika, lalanit yan sa society, sa kultura ng mga Pilipino. Kumbaga meron na nga tayong kultura nung... Kasi tingin ko, yung pagiging Marites, nagsimula yan sa isang positive na na trait ng mga Pilipino, ng Filipino culture, which is may pakialam tayo sa isa't isa. Kasi may mga kultura na walang pakialam sa isa't isa. Kumbaga parang na let's say nabubugbog ka na, walang gagawin yung mga ibang Sa tao. Amerika bro, kahit nakakarinig ka ng shotgun na pinapatay doon sa bahay, diba? No. Lalo sa Europe, ba sa Oo. Netherlands, Diba? sa Netherlands, yung, let's say yung may kapitbahay ka tapos tinanguan mo, binati mong ganon. Oo. Weirdo ang dating Diba? sa'yo noon, 'di ba? Pangit. Parang ano ka, parang weirdo ka, 'di ba? Oo. Sa atin kasi normal 'yun na maging meron tayong hospitality, kaya nga sikat sa mundo yung Filipino hospitality eh. Kumbaga pakialamero tayo. Pakialamero. Meron tayong we care about each other. Oo. Ganun yung community natin, which I think is a positive trait. Sa sobrang care, nanghihimasok na tayo sa buhay ng iba. Yan. So pag pag nasobrahan yan, dahil may pakialam ka, merong mga pag hindi mo na control yan, let's say wala kang ginagawa, so makikiusyoso ka. Oo. 'Di ba? So Uy, ano ba? usisero ka na ngayon. So ano pa? Ano pa ginagawa ni Bea? Tapos kung hindi ka masaya sa buhay mo, Oo. tapos makakita ka ng isang tao na nagsasucceed, Oo. maiinggit ka ngayon. May mga lupain Diba? na inagaw sa mga O kaya, tubo. may bagong TV nag-deliver, may Lazada na naman Oo. tong kapitbahay natin. Grabe. Ang laki ang laki ng Oo. parcel, 'di ba? Lagi Ano na kaya sa yan? ibang bansa tong hype na to. Oo, makikita nila sa post mo sa Oo. Instagram Sa or story, sa Facebook. 'di ba? So, Mm. dahil may pakika, tingin ko sa ibang bansa baka nga hindi pa Wala sila silang pakialam. hindi pa sila nagpa-follow Oo. sa mga Facebook ng Si isa't Jen isa. naka-surge na. Diba? Ang mahal-mahal ng Surge Fitness. Tapos siya member na si Gerald Dorado ng Surge Fitness. Oo. so maano siya, so tayo parang tapos inggitero ka, Oo. magpapatong-patong na yan. Tapos makikita mo si Christopher Min, Oo. winawalang iya si Bea Alonso, Oo, 'di ba? parang, oo, tama lang yan. Si Christopher Min nga, 'di ba? Oo. Nasa TV pa to eh. Oo Di ba? nga, Oo. tangin na. Kasi pumapalo sa baklayan eh. Oo. At saka Layo na eh. No? At saka, kumbaga kasi makikita mo yun sa mainstream eh. Oo. Pati yung mga sa politiko, ganyan din ang mangyayari. Tangin na yung pinaka-classic example ng chismisan at pakikialam sa buhay ng may buhay. Pinoy Big Brother, putang ina. Oo, diba? Si Kuya, pinapakialaman yung mga housemates. Pag manaliligo, magjajakol, pinapakialaman pa. Putang ina, hayaan mo sila magjakol, Kuya. yung Big Brother sa ibang bansa, nagkakantutan pa nga sila Oo doon eh. nga di ba? Diba? Tapos ikaw, sino kang hayop ka? Diyos ka ba? Sino ba yung Big Brother na yan sa
ABS. Si Jogi, Lauren Jogi parang Jogi, ganun, Lauren pangit ang Jogi. pangalan mong hayop ka. Shot ka rin mo nga yan dyan. Shot ka rin mo. Yeah. Sabihin mo, sino? Jogi, putang ina ka. Gayet na gayet yung aming kaibigan si Nico David sa PBB. Dinidebunk na ngayon ng PBB. Ngayon? Oo, bro. Lahat ng post ni Nico David ngayon is about, dati puro Franklin Mayano lang, di ba? Tapos nalipat yung kanyang attention sa PBB. Tingnan mo yung latest post. Huwag na. Ano sabi niya? Meron kasing conspiracy. Matagal na tong conspiracy na to about sa PBB na may mga napili na raw na mga contestants. Hindi naman malabo. Tapos ito mga kalahok from all over the Philippines nag-act sila ng pagpila sa putangin ng mga malls para magmukhang tanga sa audition nila. Hindi naman sila tatanggapin. Lahat yan para ma-hype lang yung Pinoy Big Brother. Oo. At ito si hari ng mga debunker na si Nico David. Ang dami niyang sinasabi, asan ba yun? Ibang account yan, wala dyan dun. Yung sa mismong personal shit niya. Oo. Asan bang account to? Ito ba yun? Ayan tinan mo. Tinan mo to. Tinan mo to. Ano ibig ay, wala mo. Basta Yeah, ba yun? okay. 99% extinction, R8, Pinoy Big Brother. Paano ako maniniwala sa PBB? Audition pa lang, 99.9% na agad ang olats. Tsugi agad, sayang oras. Maniniwala lang ako sa PBB kung random yung makakapasok. Labo-labo dapat. Ayan, kasi tinan mo yung mga nag-audition, bro. Ang dami niya, no? Sabi ni Nico David, ang standard daw sa PBB, pogi, maganda, sexy, may lahi. Optional lang daw yung kamukha ni Jelay na comedy relief lang. Diba? Yung mga pangit. Yung mga PBB na nag-audition na yan kasi may mga handler na yan. Tama. 'Di ba? At yung mga handler na yun, may mga contact na dun sa loob. Tama. So, maaring palakasan na lang sila ng handler, 'di ba? O kaya kung let's say wala kang handler, napakaswerte mo na kung makukuha ka. Posible pa rin naman. Let's say na-impress sa iyo yung PB, yung mga kung sino mang pipili doon. Meron kang ginawang something, 'di ba? Pero katulad din na Sam Milby, for sure may mga handler na yan. Mga dati ng model yan diba? Yung mga Jamila Obispo ba yun? Diba? Mga ganyan. So, it's So, ang ibig ko sabihin, itong pag-audition ng PBB nationwide, marketing ploy lang to para ma-hype yung event. Gets nyo mga Pinoy? Hindi ka magiging, minsan na ako nangarap maging PBB actually. No. Nung ako ay ahente ng gamot, sinabi sa akin ng OBGYN kung kinocover ng doktor, bakit hindi ka mag-PBB? Bagay ka daw. Tapos ako naman si Calibol, naniwala ako kay doktora. Puta ka nag-expire ako, bro, mag-PBB. Pumila ka ba? Munti ka na ako pumila. Yung alam, meron akong friend na dati kong schoolmate sa Letran na nag-work sa bahay ni Kuya. Ano siya yung tumitingin ng mga CCTV camera. At sabi niya sa akin, may mga napili na talaga beforehand. At saka wala kang privacy sa loob ng bahay. Kitang-kitang ka, nakahubad, nasa loob ng banyo, di ba? Hubad. Talaga? Ewan ko lang Pati ngayon. mga kasi, babae? Oo, pati mga babae. So lahat. nakita niya lahat ng... Nakita niya, bading yun pero sa kanya, sabi niya nakita daw niya lahat. Talaga? 24/7 daw sila naka-duty dun. Di ba? Parang nakakulong sila dun. Diba? Sino yung yung hot na babae nung first season? Si Cass ba? Si Cass yun. Cassandra Ponti. Si yan, diba? yan. Nawala yun, no? Nawala yun. Nawala siya. May congressman na sumisibak doon. Christy Fermin! Ba't mo pag-usapan si Cassandra Ponti? Hindi na sikat yun. Sa bagay. Si Bea na lang ang pag-uusapan. Anyway. Alam mo yung mga Christy Fermin, may spillover lang yan. Sila Haring Bangis, ganun din ginagawa Actually, si Nico David parang ganun din ginagawa Well, actually... Kung may sikat, di ba, pag-uusapan, di ba? Oo. Tama ka rin naman. Yung mga... Kasi, ito ang isang okay is... Ang problema kasi kay Christopher Min, para sa akin, institutionalized siya. 'Di ba? Na parang dati parte siya ng ABS-CBN, 'di ba? So may malaking institution na nagba-back up sa kanya. Sa radyo, 'di ba? Kumbaga legitimized siya. Ngayon, Yung mga katulad ni Nico David, hindi naman siya legitimized ng mga malalaking walang institution na nag-legitimize. Kumbaga kanya-kanya mga free mga
sabihin mo na natin mga Freelancers. 'Di ba? Oo. Si ano talaga si Nico David, si Christopher Min, si OG Diaz, si Boy Abunda, mga ano yan, mga establishment yan eh. 'Di ba sila yung mga nasa likod ng showbiz industry. So hindi kaya pag may ayaw yung industry, yung big network na artista, oy, tangina, Fermin, pwede bang sirayan mo yung putang inang image ni Bea Alonso? Wala nang tayong pakinabang diyan eh. Oh, at saka yung ano kasi, yung mga katulad, yung mga yan, sina Christopher Min, sina OG Diaz, sina Lolit Solis, mga manager din yan eh. So let's say, yung mga artista nila, minsan siguro mag-compete sila sa mga roles o kaya mag-aaway yung manager mo si Christopher Min, sa akin si Lolit Solis, tapos nag-away tayo. So titirahin mo yun. Magbabalikan sila. Yung bata mo talaga, napakalandi ng bata mo. So ganun yung mangyayari. So ang system nun, personal yun, para sa sarili nila. Hindi na kumbaga parang may personal grudge ka o kaya mayabang lang talaga sila. Kasi yung isang sinasabi ko diyan na napapakinggan ko sa kanila dati yung kay Kim Chu eh. Kasi si Kim Chu, kasi during that time nauuso na yung mga Facebook, mga social media. So nabawasan na yung power ng mga ng mga katulad nila. So may tinatanong si Christopher Min sa kanya or some reporter na tropa ni Christopher Min. Natanong nila si Kim Chu, tapos ang sagot ni Kim Chu, ayoko pong sagutin, yan, parang para personal ko na lang yan. Hindi ko na po yan, I don't owe it to you to explain it to you anymore, parang ganun. So yung mga mga reporter nun, offended sila. Kay Kim Chu. Oo, na parang tanginang to. Hindi ko sinasagot. Tanginang payat-payat lang itong hayop kumbaga, na to. hindi mo kami sasagutin. Oo. Kumbaga, kaya sinasabi niya, ini-invoke niya doon yung public figure kayo, kailangan sagutin mo yan. 'Di ba? Na parang kasi mga isda kayo sa aquarium. 'Di ba? Sa totoo lang naman, pwede Kim naman Chu. talagang hindi sagutin ni Kim Chu Oo. 'yun, 'di ba? Wala ko, let's say nakakahiya yung sagot, 'di ba? Or private, gusto niyang pangalagaan yung privacy ng mga involved. Hiniwalayan si Kim Chu ni Sian Gasa, Sian Lim, di ba? Oo. Hiwalay sila? Naghiwalay sila. Kasi wala nang career si Kim Chu. Pwede, meron naman siya sa Showtime, nakikita ko siya. Kasama siya doon? Oo, lagi ko nga siyang nakikita sa mga reels. Pero alam mo yun, naging rockstar moment ni Kim Chu, pero I'm sure kasama pa rin siya sa dun sa kung sino man humahawak kay Christopher Min ngayon. Si Bea kasi parang wala na dun eh. Pwede kasing kaaway kasi nung nagtataksi ako dati, mga early 2010s to, hapon kasi yung ni Christopher Min, doon ako lumalabas. Siguro mga, let's say 6 out of 10 na sakay ko na taxi, matsyempohan ko yung nakikinig yung driver nung palabas nila. Christy, Oo. for a minute. Tapos most of the time si Kim Chu yung tinitira nila talaga. So nung time na yun talagang Kawawa naman si Kim. kawawa talaga si Kim Chu. Sabi ko, ano bang problem? Ano bang kasalanan ni Kim Chu sa mga tao? Bro, kasi si Kim Chu di siya likable eh. I mean, mukha siyang bimbo kasi. Hindi siya... Nalo na dati, no? Legit na, I'm sure si Kim Chu hindi siya bimbo in real Oo. life. Pero meron siyang aang-aang effect on TV. Di ba? Tapos may kanta kang Mr. Right. Oo. Di ba? Tapos nag-viral ka sa mga walang kwenta mga bagay ng COVID. Bawal lumabas. Di ba? Di ba? Ginawa kang meme. Actually, nawala na yung kagandahan niya eh. Parang kahambing na siya ni Rufa May Quinto yung dating niya Parang slight. Oh, Slight, di ba? Oo nga. Pero siya, pero nung time na yun kasi, ngayon yun, yung kay sinasabi mo. Yung time na yun kasi, Kim Chu was like siguro baka 17 years old lang. Kay Abad, parang kay So, parang Abad. ganun, ang bata niya pa. Oo. Tapos, parang, ano ba kasalanan mo? Ano ba ng kasalanan ni Kim Chu sa inyong mga gurang kayo? Anong sinasabi Diba? nila kay Kim Chu? Kesyo si Kim Chu daw, Kesyo Bastos, na parang si Sian Lim,
parang bago lang sila ni Sian Lim nun eh. kasi mukhang anak mayaman si Kim Chiu. Sabi ni Sian, parang, ano mo, dapat iwanan ni Sian Lim eh. Kaya ganun nila. tapos binanggit nga nila yung, yung dun sa press con, ayaw daw sagutin ni Kim Chiu. So, dun sila pinaka-offended eh. Sino ba, hindi kayo, parang sino ka ba para, kumbaga hindi nila matanggap na sinagot sila ng ganun. Ni Kim Chiu. Oo. Sino ka? Ang tagal na namin sa industriya. Ginaganon nila. Offended sila. Si Kim Chiu kasi mukha siyang mataray in person yung kahit pangiti-ngiti siya parang siyang sarcastic na babae. At saka nung time na yun kasi nagkakaroon na nga ng Facebook, pwede ka nang gumawa ng sarili mong narrative. Hindi mo na kailangan sina Christopher Min. 'Di ba? Kasi bakit nga naman sila ire-report mo pa nila sa ngayon, isang tweet lang ni Kim Chiu, meron na siyang statement, 'di ba? Tapos rekta. Hindi na nila kailangan yung spin na gagawin ni na Christopher Min. Kasi pwede nilang lagyan pa ng mga komentaryo yun eh. Ngayon straight ngayon, from the horse's sa mouth. akin mismo nang galing, 'di ba? Hindi ko na kayo kailangan. Hindi ko pinaretoke ang ilong ko po. Oo, 'di ba? So Kahit na obvious naman. So galit na galit sila doon. Hindi nila matanggap. Rockstars kasi si Kim Chiu eh. Ewan ko. Ako naman parang kasi para sa akin, let's say maarte si Kim Chiu, kunyari. Kumbaga sige, sabihin mo maarte. Or annoying lang talaga may ganun eh. Pero kumbaga, di maghanap ka ng ibang ng ibang hindi maarte. Yun ang bigyan mo ng panahon. Kaso minsan ang sarap tirahin ng maarte. Ay, minsan pag may kinakainisan ka, tas na-target mo. Si Nico David ngayon, ang target niya sa PBB. Hindi niya titigilan yung PBB. Hanggang mamatay yung PBB, di ba? Hanggat may engagement kasi. Kasi dun sa radyo nila, may mga tumatawag pa eh. Tama. Di ba? So may mga nagte-text doon. Ganyan. Galit na galit sila kay Kim Chiu. Kasi meron ganung, hindi ako galit kay Kim Chiu pero meron siyang orang annoying eh. Pag nakita mo siya sa TV or sa Facebook, pag narinig mo siya magsalita, may something sa boses niya na parang gusto mo siyang hampasin ng bote. Sorry, Kim Chiu. Parang ganun lang pero gumanda si Kim Chiu ngayon. Crush ko na si Kim Chiu ngayon eh. Dahil iba na yung itsura ni Kim Chiu ngayon. Nag-iba. Dati kasi nagulat nga ako, ba't parang gumanda si Kim Chiu? Di ba sa isang episode? Magaling sumayaw si Kim Chiu. Nakakatuwa siya. Yun nga lang, nung time na yun kasi, dati, siya, parang wala siyang talent, kundi ang talent niya, yung ilalagay niya yung paa niya sa ulo niya, di ba? Tapos lalakad-lakad siyang ganun. Bro, yun, doon ko lang siya nalaman eh. Bro, tapos ko siya nakilala eh. Saan ba sumikat si Kim Chiu? Sa PBB, di ba? Pinoy Big Brother, product ng Pinoy Big. Nico David, kung hindi tirahin ka si Kim Chiu, tirahin mo. Di ba? Parang ano ba to? Ano bang talento itong hayop na to? Pero nung nakita ko, galing palang sumayaw ni Kim Chiu. Saka bukod dun, bro, si Kim Chiu is a triathlete. Tumatakbo yan, nag-swim. Athletic talaga siya. Talagang sports-minded. Kita mo sa katawan eh. Pag may mga workout video siya eh. At saka, nung pandemic meron akong pinanood ko yung yung pandemic version ng ASAP. Na yung mga artista sa bahay nila sumasayaw, gumagawa ng production number. Yung iba parang wala lang eh. Parang hindi, parang sige, let's get this done and over with. Yung mga sayaw nila. Pag si Kim Chiu, bigay na bigay pa rin talaga eh. Mas magaling ba siya kaysa kay Niana Guerrero? Hindi, pero close. Niana, labanan mo si Kim Chiu ng face-off. Siguro mas creative lang si Niana kasi si Niana creates her own choreography. Si Kim Chiu, pero pag nalaman na ni Kim Chiu yung niya, I'm sure magagawa niya rin yun. By the way, shoutout nga pala kay Kyle Naval, Taz, nakakolab niya si Niana Guerrero eh. Talaga? Bibo yun na podcast ko sa aking podcast. Nice. So magkasama. Gusto ko sabihin kay Kyle, i-hook up mo kami kay Niana Guerrero. Naku, hindi po pwede. Kapit Masisira ang reputasyon ni Niana pag pag napunta siya sa usapan. Nakaupo siya dito, nalaswa ng Niana! Naisip ko nga dati, abangan ko sa yun eh. Malapit lang dito sabi bahay mo, diba nito nakita mo dito eh. So, minsan nakikita ko siya, may vlog sila sa sa dito sa UP Town Center. Dati madalas-dalas ako dun eh. So, abangan ko kaya dito. Let's say wala akong gagawin, uupo lang muna ako, titignan ko kung abang ako kung dadaan. Bro, maniwala ka. Niana, tignan mo ako Niana. Magkukross din yung mga landas natin. At pag nagkataon nyo at nahuli ka ni Gerald, hindi mo na kayang sumayaw. Dahil yayakapin ka niya.
Halika dito! Halika dito! Halika dito! Halika Niana, dito. tayo ay magpa-podcast. Magpa-podcast tayo niyan. Tatalunin natin Oo. si Kim Chu. Bibigyan kita ng kape. Yan. Pakita mo yung iyong Starbucks brew, Je. Ay, hindi. Naglagay ako ng kape dun sa... Kasi nung punta dito yung mga ampalaya, baka gusto nilang magkape. Ayoko magpabalik-balik sa labas. Tama. So naglagay ako ng... Sino ba ang kape malakas dito. magkape sa kanilang lahat? Si Nico David. Nico David. Kaya pala hindi na siya tumangka. Kawawa na. Kasi hindi na nakatulog. Kasi kapag natutulog ka, tumatagkad ka. Pero pag Wag mo nagtirahin si Nico David. sorry, I can't help myself. I'm sorry, Nico. Pero at Biro least, lang. Lambing lang Oh, yun. Lambing lang kay Nico sana, yan. sayang wala. Nagkita sa... si Nico David, may mga common friends kami niyan. Love ko yan. Binigyan ko ng program yan. Yung ibang mga haters kasi ni Nico David, yung mga kabantot. Oo. Parang they take it as na inaaway natin si Nico David. Hindi namin inaaway si Nico David, mahal namin si Nico Kaya David. nga. Mga tatanga-tanga lang kayo. Huwag kayo Diba? pero ang lakas ng chismis magpa-apekto ng mental shit mo, No. bro, 'di ba? Kasi at one point, 'di ba? Sabi ni Nico, wag mo daw gamitin yung joke na yan kasi ginagamit ng mga haters yan. Oo. Ay, ako ang magsasabi sa mga haters. Dito. Okay, hayop kayo. Malaking Oo. pakit kayo. Si Nico David kahit 4'11 siya. Very adorable siya and cute. Hindi kaya niya sikat siya eh. Okay? Oo. Nico David yan eh. OG yan, di ba? Tsaka may mga attribute si Nico David na Tandaan mo, nakakatawa. si Boy Oo. Bantot, kung saan niya nakuha ang pangalan ng kanyang show. Sa Kamatis. Di ba? Oo. At sino... Dinideny niya yan. Sabi niya mas nauna pa daw yun. Matagal Hindi. na. Oh. Ang mga Kamatis ang tawag ni Nico David sa mga followers niya, hindi pa sikat si Boy Bantot. Boy Bantot, ang kailangan mo, kumain ka ng kamatis at saksak mo sa puwet mo. Yun lang. Yun lang. May tayo na yun. Dalawa. Ilalabas siya ulit. Tapos, Tama. Ay, chupain mo na lang sinibayan. Wag. Hindi pwede. Anyway. Okay, yun lang. Nagpasa tayo sa... Sobra ako nag-verbal diarrhea na. Verbal diarrhea. Anyway, tapusin na natin to. Chris Okay. Baco na. Tayo ay magla-live pagkatapos. Okay, sige. Yun muna. We are out. Paalam.